Sa silid-aralan ng Grade 12, Section 6, isa-isang pumasok ang mga estudyante habang ramdam ang saya, panahon na kasi ng paborito nilang subject, language class. Yehey! Sa wakas matututunan ko na yung Ballad of Muan and Moon over the Lotus. Pond! Sigaw ng isang babaeng estudyante habang bitbit ang excitement sa bawat hakbang. Si Ma'am Wong kaya? Tanong naman ng isa, halos maiyak sa pananabik. Miss na miss ko na siya. Ngunit imbes na si Ma'am Huang ang dumating, bumukas ang pinto at pumasok si Zuo Hayorin. May sakit si Ma'am Huang ngayon, anunsyo nito. Sumunod kayo sa akin. Pupunta tayo sa cultivation room. Agad na palitan ng pagkadismaya ang saya ng buong klase. Ha? Wala na naman si Ma'am? Bulong ng isa. Habang naglalakad ang klase sa pasilyo, napansin ni Ando na tahimik si Jiang. Narinig ko, sa Earth daw, yung mga batang kasing edad natin umaabot sa 20 language classes kada linggo. Ang saya siguro nun. Ngumiti lang si Jiang, kaya nga dala ko lagi itong papel. Para kahit paano may konting saya sa practice, napalingon si Zuo Hayorin sa dalawa. Ang ingay nyo sa likod, bilisan nyo ang lakad, napailing si Ando. Hindi ko talaga matake yung pabida vibes ni Hayorin, bulong niya kay Jiang. Alam mo ba, pasok na dapat yan sa rocket class, pero piniling manatili dito para lang makuha ang training resources bilang class rep. Ganon? Tanong ni Jiang. Oo. Laking kumpanya pamilya niya tapos may tito pang teaching director, pero heto siya, nakikipag-agawan sa atin, mga pobreng estudyante, sa resources. Tumango si Jiang. Kung hindi lang sa connection ng tito niya, ikaw sana ang naging class rep. Biglang lumingon si Zuo Hayorin at muling sumigaw. Sino mang maingay sa likod, nagpapabagal sa lahat. Nag-init si Ando. Hayop ka talaga, Zuo Hayorin. Gusto mong turuan kita ng leksyon? Pero pinigilan siya ni Jiang. Mamaya na. Mag-practice muna tayo. Pagdating sa cultivation center, bumungad ang mga gym equipment at isang boxing ring. Self-study ito. Bawal ang tamad, anunsyo ni Hayorin. Tumayo si Benkeo sa harap ng punching machine at buong lakas na sumuntok. Tok, mahina. Si Jiang, halos matumba sa kahinaan. Naubos ang enerhiya ko. Ginamit lahat ng apoy para ayusin ang katawan ko. Pakiramdam niya parang isang tangke siya, matibay, pero walang gasolina. Napasubsob siya sa machine, wala nang lakas. Ang ibang estudyante, napatingin, sayang. Noon pa man alam nating may potensyal si Jiang. Nakita siya ni Zuo Hayorin. Kung hindi ka seryoso, huwag mong harangin ang gamit. Tumalikod na lang si Jiang, pilit ngumiti kahit nang hihina. Hayaan mo na. Magpahinga ka muna, sabi ni Ando habang sinimulan ang training sa punching bag. Nakalimutan mo na siguro basics mo, tagal mo na ring hindi nagpa-practice. Tahimik si Jiang. Pero hindi siya mapakali sa estilo ni Ando. Hindi tama yung paggamit mo ng puwersa, bulong ni Jiang. Nairita si Ando. Best friend kita, pero cool ka pa rin kahit ganito na ako. Ito'y hindi tungkol sa'yo, sagot ni Jiang, kundi sa tamang gamit ng puwersa na parang basura yung estilo ko. Alam ko na yan, sagot ni Ando. Grabe ka, Jiang. Ang kapal ng mukha mo ngayong hapon. Ngumiti si Jiang. Tara sa banyo. Huh? Ilang minuto ang lumipas. Sa loob ng banyo ng lalaki, sinigurado ni Jiang na walang tao. Inilak niya ang pinto. Ano to, Jiang? Tanong ni Ando. Litong-lito. Ngumisi si Jiang ng may misteryo. Hubarin mo shirt mo. Gusto ko lang suriin ang mga kalamnan mo sandali.